Para po sa devotion natin patungkol sa Invisible Universal Church, pag sinabi po natin invisible, ang Diyos lang ang nakakaalam, nakakakita ng totoong membro ng kanyang iglesia. So, pag sinabi naman natin universal, ang ibig sabihin naman nito yung Church ni Jesus Christ ay hindi mo malilimitahan sa isang lugar lang. Dito kasi sa Pilipinas, meron ditong isang malaking church na parang sinasabi nila, no, kami yung tunay na iglesia. Ang lumalabas, yung tunay na iglesia ay limitado lang dito sa Pilipinas at patsi-patsi lang yung membro around the world. Yung Universal Church po ay binubuo ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo across space and time. Ibig sabihin, kahit nasang dako, nandun yung mga tunay na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi natin pwedeng limitahan lang sa isang religion na nakapwesto sa isang lugar, no? Na para bang nakatutok lang si Lord doon sa bansang Pilipinas or isang parte ng Pilipinas na kung saan malakas yung religion na yun, nandun lang yung religion ni Jesus. Hindi po ganon. Universal Church, ibig sabihin, kahit nasang dako, basta may nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, kahit naka-sign yan ng membership o hindi, member yan ng church ng ating Panginoong Jesucristo. Now, meron lamang pong master list, isang listahan ng mga members ng totoong church, yung Invisible Universal Church. Meron lang isang master list. Ano po yun? Yun po yung tinatawag na aklat ng buhay, the Book of Life, na matatagpuan po natin sa Book of Revelation. So, merong Book of Life, nakalista yung pangalan mo doon, ligtas ka, membro ka ng pamilya ng Diyos. Hindi po relihiyon, kundi pamilya ng Diyos. So, Invisible Universal Church, yan po yung itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Again po, pag sinabing invisible, kasi Diyos lang nakakaalam, Diyos lang nakakita ng totoong membro ng kanyang iglesia. Universal, ibig sabihin, simula pa ng unang panahon hanggang sa kasalukuyan, sa lahat ng dako, basta nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay membro ng kanyang iglesia. Invisible Universal Church. Now, dito po sa discussion question natin, why is faith in Christ the only way to become a member of God's family? Bakit pananampalataya lang kay Kristo ang nag-iisang kaparaanan para maging membro ka ng pamilya ng Diyos? Well, ito po yung naging example natin, no? May dalawang magnanakaw, yung isa nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, nanampalataya bagamat si Jesus Christ, hindi mo iisiping hari, hindi mo rin iisiping may kaharian. Pero yung isang magnanakaw, nanampalataya na si Kristo ay hari, nanampalataya na si Kristo ay may kaharian, at sabi niya doon kay Jesus Christ, pakinggan niyo po yung sinabi, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Naniniwala pa siya sa afterlife. Sipin niyo po yung pananampalataya niya sa Panginoong Jesucristo bagamat si Jesus nakapako sa krus. That in itself is enough for that person to become part of the Universal Church. Naisulat yung kanyang pangalan sa aklat ng buhay at yan ang mahalaga. Kahit hindi na maisulat yung pangalan mo sa mga membership books, notebooks ng mga churches o denominations. So, pananampalataya lang kay Kristo ang kaparaanan upang tayo ay maging membro ng pamilya ng Diyos. Now, napakalaga po nito kasi maraming mga relihiyon sa mundo ang nagsasabing kailangan mo maging membro ng aming relihiyon para maligtas ka. Marami po niyan. At yan po ay isang senyales na mali yung relihiyon na papasukin mo. Kapag nagsasabi sila na yung relihiyon nila ang kaparaanan, kailangan sumanib, kailangan mong maging membro ng relihiyon nila, yan po yung senyales na mali yung relihiyon na yun. Bakit? Kasi tinataas nila yung relihiyon, yung membership dun sa relihiyon na yun, instead of lifting the name of the Lord Jesus Christ as the only Savior. Kasi po, mga kapatid, kapag dinagdagan natin si Kristo, parang sinabi natin na Jesus is not enough. Parang Jesus plus works, yung mga tao po ang hiling magdagdag eh. Si Jesus, sapat na para sa ikaliligtas natin. Kaya, ang kailangan lang natin gawin, manampalataya sa kasapatan ng Panginoong Jesucristo. Pero yung tao ang hiling magdagdag eh. Si Jesus plus works, mabubuting gawa para maligtas. Si Jesus plus religion para maligtas.
Si Jesus plus membership to our church para maligtas. Ang hiling magdagdag ng mga tao. Tayo po, ang gusto nating iparating sa lahat, si Jesus ay sapat na. Kailangan tayong manampalataya sa kasapatan ng Panginoong Jesucristo sa ikaliligtas natin, and that's it. Wala na tayong idinadagdag pa. Hindi natin tinataas yung pangalan ng mga churches natin, ng mga denominations natin. Hindi natin tinataas yung mga grupo natin. Wala tayong ibang tinataas kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kasi siya lang ang nag-iisa nating tagapagligtas. So, faith in Christ is the only way to become a member of God's family. I hope may natutunan po tayo dito sa devotion natin na ito. At patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon sa mga devotions po natin araw-araw. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at makita-kita po tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.